Sa amin, may isang pamilyang kakaiba ang kaugalian. Hindi sila kumakain sa umaga, hindi rin sa hapunan. Tuwing gabi lang silang sabay-sabay na kumain. Ang sabi ng mga matatanda, paniniwala raw nila na swerte ang pagkain kapag gabi. Pero minsan, ang mga tradisyon na tinatago sa ngiti at tawa may kasamang lihim na mas nakakatakot pa kaysa gutom. Isang araw, inaya ako ng tropa kong si Ricky na kumain sa kanila. Nagtaka ako kasi gabi na, mga alas 10 na yun. Saka lang sila naglalatag ng pagkain. Ganito talaga kami. Swerte kapag gabi, mas masarap ang biyaya. Sabi niya, napangiti ako kahit may kakaiba akong nararamdaman. Umupo ako at kumain kasama nila. Sa unang subo ko pa lamang, masarap, malasa, pero may kakaiba. Para bang may kaparehang lasa na dati ko nang natikman. Hindi ko mawari kung saan. Habang kumakain, napansin ko walang kahit isang pinto o bintana ang bukas. Sarado ang lahat at tanging mga kandila ang ilaw. Tahimik ang lahat habang kumakain. Walang kwentuhan, wala ring tawanan. Tanging tunog ng kutsara at tinidor ang maririnig. Sa gitna ng katahimikan, may mahina akong narinig na parang bumulong. Hindi galing sa kanila, kundi mula sa paligid. Nalaglag ang kutsara ko. Nang yumuko ako para damputin sa ilalim ng mesa, nakita ko ang mga paa nila, lahat ay namumuti, malamig at parang walang dugo. Kinagabihan, hindi ako mapakali, kaya nang muling imbitahan ako, nagpanggap akong pumayag. Pero sa halip na sumalo, nagkunwari akong naiihi at dahan-dahang sumilip sa likod ng bahay nila. At doon ko nakita, isang malaking tapayan na puno ng dugo at laman. Sa tabi nito, nakasabit ang mga larawan ng mga taong matagal nang nawawala sa baryo. Doon ko naintindihan, hindi lang basta swerte ang paniniwala nila. Ang pagkain nila sa gabi ay para magsalo sa laman na kung sino man ang kanilang biktima. Mabilis akong umalis at pinigilan ang pag-iyak. Mula noon, tuwing gabi, naririnig ko ang mga boses na nag-uusap sa labas ng bahay namin. At ang salitang naririnig ko, isunod na natin siya. Hindi na ako bumalik kina Ricky. Lumipat na kami ng tirahan sa bayan. Pero hanggang ngayon, kapag gabi, ayaw ko nang maghapunan. Dahil baka sa hapag ng iba, ang kinakain nila ay hindi ulam, kundi tao. Yun lamang po ang aking kwento. Salamat po sa pakikinig. Sa mga nais na magbahagi ng kwento, paki-message lang ako dito sa account na to. Salamat!